Delay sa pagre-report ng insidente ng hazing sa PNP Academy, sentro ngayon ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Services. NAPOLCOM, nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Gumugulong na rin ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service o PNP-IAS hinggil sa nangyaring hazing sa loob ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ayon kay PNP-IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, nakasentro ang kanilang investigasyon kung bakit delayed o inabot ng 4 na araw bago na i-report ang insidente. Madaling araw ng Abril 3 nang mangyari ang hazing. Pero Abril 7 na ito na ipaalam kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa pulisiya ng PNP, dapat na ipapaalam sa kanilang mga commander ang insidente sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, iniimbestigahan nila ang posibleng pagkukulang o posibleng pagtatakip ng mga commander sa nangyaring hazing. Sakali kasing mapatunayan na meron silang pagkakamali, ay maharap din sila sa administratibong kaso. Isa lang naman tatanong namin dito no? Kung hindi kaagad nilabas ito, may delayed reporting. Ang tanong dito, hindi ba talaga nalaman ng commander at late siya nalaman nitong nangyari na to? At kung late nalaman to, ano ang responsibility mo bilang commander? Hindi pa naman matukoy ni Dulay kung hanggang saan o ano ang pinakamataas na ranggo ang sakop sa command responsibility sa nangyaring hazing. Matik yung 3, tapos yung ibang may mandito kami sa ibang units. So, ayoko lang muna sabihin kung anong unit kasi basta nitigan namin may ibang units within the PNPA that might bear responsibility doon. Sinabi naman ni Dulay na puspusan na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na nangunguna sa investigasyon sa kaso para sa pangangalap ng ebidensya. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group ang PNP. Bukod sa IAS at DIDM, nagsasagawa na rin daw ng hiwalay na investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM. Maraming kung hahagipin dyan, maraming mahagip dyan. Sapagkat yung buhay ng kadete sa loob ng PNPA ay hindi lamang nakatutok to sa isang unit, oversight unit ng PNPA. Hindi. Marami dapat nakatutok doon sa mga kadete. Kaya meron pang iba. Sa tingin ko naman paglabas ng SIT baka may iba pa na masama. Na personnel, police personnel. Matatanda ang aabot sa 6 na police commissioned officer at 3 police non-commissioned officer ang inirekomenda ng DIDM na isalang sa pre-charge investigation kaugnay ng insidente. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.